Mula sa ABS-CBN News Center, Manila, ito ang TV Patrol! Magandang gabi bayan! Ang inyo pong nakikita ngayon ay ang live video ng Bulkang Mayon na patuloy na nag-aalburuto at nagbubuga ng lava. Ngayong araw po ay 2 beses sumabog ang Bulkang Mayon. Una ay kaninang mag-alas 9 ng umaga at sumunod bandang 1:00 ng hapon. Ayon po sa PBOX, Prieto Magmatic Eruption ang nangyari pong pagsabog, katulad ng pagsabog din kahapon. At isa sa nasapol ng ashfall, umabot pa ang ashfall sa Kamalig. Nabalot ng abo ang mga kasada kaya nagsuot na ng face mask ang mga residente at mahigit sa 40,000 katao na. Sa Albay ang nasa mga evacuation centers. Pinalawig pa rin po ang 9 kilometer ang extended danger zone. At kagabi, 5 beses nagkaroon ng lava fountaining. Pero hindi pa po nakakarating sa alert level 5 ang Bulkang Mayon. Banta naman ng PBOX, asahan na magkakaroon ng mga kasunod na malalakas na pagsabog ang bulkan. Dahil pagampagana po ang dalisdis nito. Abangan po ninyo ang mga detalye kaugnay dito maya-maya lamang sa patuloy na pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. Ito naman sa mga pasahero po ng MRT3, tiis pa more dahil mas nabawasan pa ang bilang po ng tren na pinapatakbo tuwing rush hour. Kaya asahan po ang mahabang pila at hintayan na naman. May inihanda naman umano ang gobyerno na solusyon para mabawasan ang mahabang pila. Nagpapatrol, Jackie Manabat. Nobyembre pa lang, binabaan na ang bilang ng MRT trains na patatakbuhin tuwing rush hour. Mula sa 20, ginawang 15. Pero ngayong simula pa lang ng taon, nagsimulang bumaba pa ang bilang ng tren sa 10 hanggang 12. Hanggang minsan, bumabagsak pa sa 9 na lang. Ang resulta, mahabang pila, mahabang hintayan kahit hindi na rush hour. Ayon sa MRT management, kulang ang spare parts, kaya di pinatatakbo ang ilang mga tren para na rin sa kaligtasan ng mga pasahero. Yesterday, we met with all of our chief engineers. Tinanong namin what is happening and meron tayong critical set of spare parts. Nakapag-order na raw ang gobyerno ng spare parts, pero sa susunod na buwan, kaya posibleng mahabang pila pa rin ang tsatsagain ng mga pasahero. Kausap na rin naman na raw ng ahensya ang gobyerno ng Japan para sa pag-maintain ng linya sa tren. Pero habang nasa proseso pa ang mga ito, bus muna na magsasakay ng ilang mga pasahero ng MRT ang kanilang solusyon simula sa susunod na linggo. Intended na maibsan kahit papano, kahit konti, yung mahabang pila natin sa MRT3 habang inaayos natin yung mga kailangan ayusan para ma-restore talaga. Aminado ang ahensya na hindi naging matagumpay ang inilunsad nilang pagpapasakay sa mga bus nitong Nobyembre, lalo na at ipit pa rin sa trapiko ang mga pasahero. Hindi siya sinasakyan nung mga nakapila kasi mas naiipit sila sa traffic. So we're going to strictly enforce yung dedicated bus lane natin, plus lalagyan natin ng mga motorcycle escorts. Hindi kayang i-match natin yung capacity ng mga tren natin. 30 bus sa umaga galing Northeast Stations at 30 rin mula sa South ang patatakbuhin ng ahensya tuwing rush hour. Gagawin ding dedicated lane ang second lane ng EDSA. Ang pamasahe, ipapareho sa MRT. Humingi naman ng pasensya ang mga opisyal ng MRT. Jackie Manabat, ABS-CBN News. Samantala, 8 oras pong mawawalan ng supply ng tubig ang ilang residente sa Quezon City dahil sa isasagawang pressure test ng Manila Water sa May Luzon Avenue. Apektado po ang ilang nakatira sa barangay Old Balara, Pasong Tamo, Kulyat, Sauyo at Holy Spirit simula bukas ng alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga sa Huwebes. Ay, sa wakas, matutuloy na ang pamamahagi po ng LTO ng mga plaka ng mga sakyan matapos na bawiin ng Korte Suprema ang TRO sa pag-i-issue ng nasa 700,000 na license plates. Sa botong unanimous, nagpasya ang SC na legal ang paglalaan ng pondong 3.8 billion pesos para sa Motor Vehicle License Plate Standardization Program noong 2014 budget.
i-donate ng Bureau of Customs sa LTO ang mga plaka matapos mabigo ang supplier nito na magbayad naman ng 40 million pesos na customs duties. Pero ilang petitioner ang dumulog sa Korte Suprema at hiniling na ipatigil ang pag-release ng mga plaka dahilan sa labag umano ito sa ating saligang batas. Nag-issue ng TRO ang Supreme Court noong June ng 2016. Laking tuwa ni John Lloyd Cruz nang manominate siya ng isang international award-giving body para sa pelikulang Ang Babaeng Humayo. Nagpapatrol MJ Felipe. Galing magkudwari. Nakasungkitlong nominasyon ang pelikulang Ang Babaeng Humayo sa ICS Awards o International Cinephile Society, isang grupo ng mga film journalists mula sa iba't ibang bansa. Nominado ang pelikula sa mga kategoryang Film Not in English Language at Adapted Screenplay para sa direktor na si Love Diaz. I'm so happy that merong international recognition na ganong kalaki. Siyempre, yung recognition na binibigay kasama mo yung mga big Hollywood films. Kabilang naman si John Lloyd Cruz sa supporting actor nominees. Kahilera ang Hollywood actor na si Willem Dafoe para sa pelikulang The Florida Project at ang lead star ng pelikulang Call Me By Your Name na si Armie Hammer. Sa pinadalang statement ni John Lloyd, hindi raw niya naisip na maaabot niya ang pagkilalang ito sa kanyang karera. Bumalik sa kanya ang hirap ng pinagdaan ng proseso ng kanyang karakter. Para na rin siyang nanalo habang binabasa ang pangalang kahilera ang iba pang tanyag na pangalan sa industriya ng filmmaking. Isa pang pelikula ni Love Diaz ang sasabak muli sa prestihiyosong Berlin International Film Festival. Ang Panahon ng Halimaw, tampok sina Piolo Pascual, Shaina Magdayaw at iba pa. Pero hindi pa tukoy kung pasok sa main competition ang pelikula. Musical ang bagong pelikula ni Diaz na siyang trend ngayon sa Hollywood, gaya ng La La Land at The Greatest Showman. At dito rin sa bansa, gaya ng award-winning na Ang Larawan at Changing Partners na ipalalabas sa January 31. MJ Felipe, ABS-CBN News.